Para maibsan ang pagsisikip ng mga kalsada sa Kamaynilaan, plano ng Metro Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Mayors na sanayin ang mga taga-barangay na magmando ng trapiko sa mga kaleng nagbabara tuwing may baha. Ipinesto na rin ng MMDA ang mga water pump sa 20 kalsadang tinukoy ng mga flood-prone area. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi D. Marafi. Joseph, dahil hindi pa nga matapos-tapos yung kabi-kabilang mga anti-flood control projects sa Kamaynilaan, ay patuloy pa rin nakararanas ng matinding pagbaha kapag bumuhos yung malakas na ulan na nagresulta naman sa buhol-buhol ng trapiko. Kaya naman magpapasok lolo na nga ang MMDA sa mga force multipliers ng mga taga roon mismo sa mga apektadong barangay. Baha at buhol-buhol ng trapiko. Ito ang sitwasyon nitong nakaraang linggo matapos ang matinding buhos ng ulan sa Kamaynilaan. Ilang oras tuloy na stranded ang maraming motorista at pasaherong pauwi sa kanilang tahanan. Kaya naman naisip ng MMDA at mga Metro Manila Mayors, bakit hindi sanayin ang mga taga-barangay na magmando ng trapiko sa mga kalsadang nagbabara dahil sa mga biglaang pagbaha. Kulang din kami sa tao dahil pag nangyari ito ng alas 11 ng gabi o kahit alas 10:30, ay nahihirapan makarating kaagad yung tao namin. Pag-uusapan pa raw ng MMDA at ng mga LGU sa Kamaynilaan ang detalye ng planong ito. Kabilang dito ang pagsasanay sa mga barangay volunteer at pagbibigay sa kanila ng uniforme. Pero paglilinaw ng MMDA, walang kapangyarihang manghuli ang mga ito ng mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Walang ticket. Talagang more on traffic management lang. Mas ayos yung daloy doon. Bukod sa pagsasanay sa mga tinawag nilang force multipliers, ipinwesto na rin ng MMDA ang mga mobile water pumps sa mga pangunahing kalsadang karaniwang binabaha. 22 kalsada ang pinangalanang flood-prone area ng MMDA. Kabilang dito ang Espanya Antipolo Maceda sa Maynila, Osmeña Skyway northbound sa Makati, at dito sa harap ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo sa EDSA sa Quezon City. Suporta to, biglang bumaha, malakas buhos ang ulan, kaya nandito tong submersible pump na to. Just in case na biglang tumaas, nandito kami. At kung dati nagtsatsaga ang MMDA sa A4 at lumang-lumang vacuum truck na tulad nito para magtanggal ng bara at tubig baha, ngayon may 10 bagong mobile pump truck na ang DPWH na donasyon ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang mga bagong pump kaya mag-drain ng tubig ng 10 beses na mas mabilis kumpara sa isang ordinaryong fire truck. Malaking bagay ito sa mga urban centers, lalong-lalo na yung mga flash flood prone. No? Halimbawa, yung Lagos Nilad, ang estimate nila dito, it will just take about 30 to less than an hour makiklear with one pump. Kung maraming lugar sa Kamaynilaan ang problemado pa rin sa baha, ang mga tiga-barangay 180 at 183 sa Pasay na dinadaanan ng Maricaban Creek, tila ligtas na raw dito. Natanggal na kasi sa kahaba ng creek ang 649 na pamilya ng informal settlers na nakatira sa gilid ng sapa na siyang sanhi umano ng pagubara nito. Gayunpaman, 3 kilometro pa ng 6 na kilometrong Maricaban Creek ang kailangang malinis para wala nang sagabal ang pagdaloy ng tubig patungong Manila Bay. Joseph, bukod dito sa Maricaban Creek ay may 7 iba pang waterways ang prioridad ng DILG at MMDA na malinis para hindi na maging sanhi ng pagbaha sa Metro Manila ngayong tag-ulan. Yun naman mga proyekto ng DPWH para maibsan yung pagbaha sa Metro Manila ay medyo matagal-tagal pa bago matapos dahil matagal na rin ang pabayaan ng mga ito. Joseph? Rafi, yung feedback naman ng mga taga-barangay dun sa plano ng MMDA, ano naman, kumusta naman yon? Sa ngayon, Joseph, ay magpupulong pa sa Friday yung DILG at MMDA kabilang na itong mga kapitan ng barangay. Pero so far ay okay naman daw yung mga Metro Manila Mayors at positibo yung kanilang pananaw dito lalo pat sila mismo yung maapektuhan. At wala namang ginagawa actually yung mga usually ang gagamitin nila dito ay mga barangay tanod. Sasanayan lamang ang ito at wala namang ginagawa kapag malakas yung buhos ng ulan. So force multiplier lang talaga ito. Sanayin lang na manduhan yung traffic kapag nagkaroon ng mga pagbaha para maayos yung daloy ng mga sasakyan na nagiging sanhi ng gridlock sa Metro Manila kapag malakas yung ulan, Joseph. Rafi, I'm sure na-experience mo rin yan, no? Pag halimbawa may baha, meron naman talaga mga sumusulpot, no? Yung mga boy-boy sa kanto na tumutulong na rin na maibsan yung trapiko, no? Halimbawa, yung iba dyan may dala pa ng mga lata para mabigyan ng barya, no? Pero at least now, magiging formal yung ganung papel. At paano ba halimbawa yung isang halimbawa nanonood sa atin na gusto maging member nun? Kailan ba talaga kabahagi sila ng barangay system nila doon?
Ayon sa MMDA, Joseph, ay yung mga barangay captain yung mamimili sa mga sasailalim sa training para maging, kumbaga maging traffic aid sa barangay. Exactly, Joseph, yung experience natin kung minsan ay may mga nagmamando ng trapiko na talagang hindi naman sanay na magmando ng trapiko. Kaya naman kung minsan ay sila mismo yung nagiging sanhi ng pagbubuhol-buhol ng trapiko. Kaya naman na mahalaga na sumailalim sila sa training sa MMDA. At yun na nga, yung mga barangay captain yung mag-determine kung sino yung mga pupwede at makakapasa na pumasok dito sa training program ng MMDA para sila na magmando ng trapiko kapag nangyari yung ganitong pagbubuhol-buhol ng trapiko kapag may malakas na buhos ng ulan, Joseph. Alright, maraming salamat, Rafi Tima.